Maayong adlang ipapahulay, Batingal Church. Happy Sabbath. Nako mong kalipay nga naimbitahan ng sad kami or nakaari nagpumig usog diri sa inyong hambog o pinakanindot nga church na bugnaw kaayo. Nining kabuntagon mga kaigsunan, before I continue, thank you so much Aston sa imuhang manindot nga mensahe sa awit. Wala akong gadahon nga ang yang awit usab mga kaigsuunan ko inside usab sa akong pagadanon karon nga mensahe gikan sa Ginoo. Apan sa dili pa ang ako diay uluhan nga atong ambita ni ini kamutong mga kaigsuunan kaulang kini the 4 C's, living as Christ people while awaiting His return. So ganina nabasa sa atong usa ka igsuon ang atong text nga mabasa kini sa 2 Peter chapter 3 verse 11 to 14. But before that, let's pray first. Lord, as I stand before your people, I humbly ask. Itamang kaigsuunan Seventh-day Adventist. O ba na atong pangalan, di ba? What is the meaning of Seventh-day Adventist? Okay, the people that waiting for the second coming of Christ. So we are anticipating the return sa atong Ginoo. And the Bible is clear that Jesus will come again to judge the world and establish His eternal kingdom. Samtang kita magahulat na kaigsuunan, kinahanglan nga magapuyo kita nga unsa man matinud-anon ug adunay purpose samtang kita nagahulat sa iyang pagbalik. So kani nga ako ang ipahat ninyo mga kaigsuunan, nag-focus na kani sa upat kasi. So dili kini taas kanang upat kasi nga atong pagatungkukion nga amay natong buhaton sa atong pagkinabuhi samtang nagahulat sa Ginoo. Ang una nga si is conviction. Sa man ang conviction na kaigsuunan, Bisaya ba nga lalong, unsa man na siya Sir Hiram? Ang conviction sa Bisaya good? Kaya mo na ba kung bisa kang conviction. Okay. Mina na ba stand firm in the truth. Kana bang firmly rooted yung ka sa sa kamatuoran diha sa Ginoo. So atong basahon, if you have your Bibles with you, kindly open your Bibles in the book of 2 Peter chapter 3 verse 11 to 12. Nagingon siya dili, since everything will be destroyed in this way, that what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. So atong isayran diri sa bersikulo sa ikaduhang Pedro, tungod kay kini kuno ang kalibutan unsa ang kaigsuunan? Tunamon kini. Bisag unsa makanindot sa ato ang balay, atong kasakyanan, apan sa panahon nga moabot na ang judgment. Unsa daw? Pagatunamon kini. Unsa kita giaghat sa matag usa nga magapuyo kita nga sa pagkabalaan o pagka-Diosnon. Kaya ang conviction di ay makaigsuunan is the foundation for how we live while waiting for Christ's return. We must firmly rooted in the truth of God's word, knowing that our actions and attitudes in this life matter as we prepare for the life to come. So dili po pasabot ay makaigsuunan nga convicted na ta kanang nakabalutas ka matuuran, but wala nato ni siya gikinabuhi. So unsa di ay conviction is that simply knowing the truth but living according to it, no matter what the world around us says or does. So mauna bisan pag unsay buhaton istorya sa mga
mga Adventista, siyempre mga Sabadista, mga Sabat, no? Na ba? Dagay kita mga madugan, ay, balita po na yung relihiyon, dagang ay bawal, dili takakaon, kalamian ng lechon, kalamian ng daghan. So whatever pa sa ilang isulti, sa daw, we must be firmly rooted in the truth of God's Word. So kung sa may giingon ni Pedro, si Pedro nag-iingon kanang to live lives. This means rejecting worldly desires, staying faithful to God's commands, and choosing righteousness even when it's difficult. Liso jud mga kaigsuonan. Ilabi na kung kita mga Adventista mo kuyog ba ta ba masakot ta sa mga tapong nga gitara bitaw nya diha nga panahon diha yung ka makaingon sa imong kaugalingon nga mutindog jud ka mobarog ka kung unsa gayon ang imong pagka-Adventista. Dili ni siya lisod, dili ni siya sayon, apay dapat ato na siyang buhaton mo na giingon ni Pedro sa kanan nato. Unsa pa? Our conviction comes from our unwavering belief in the gospel of Jesus Christ, and this includes His death, resurrection, and promise to return. And we must remain steadfast in our commitment to His word, especially in a culture that often seeks to dilute or distort the truth. Dagan kaayo ro mga pundo na kaigsuonan. Dili lang ta mo ilabot sa uban, basta sa ato mga kagalingong Adventista daghan kaayo nga saban ti Adventist. Unya, isimba ka ba? Pag lahi pa na ilahang kuan, lahi man jud sa ato ang pag-Adventist kay ga focus sila nangit sa ilang bilib kay kana bitaw Elijah White radio kita gatuo man ta kay mo man ato ang sintaw anak propeta pero ga focus gid sila nga to the point ba nga mahimo na lang mahimo silang self-righteous kay ko man sila gakaw ugod di na maluwa sila na ba so mao na siya nga kinahanglan makabawlo kita usay ka motor para dili ta dali maligna kay ang tinuod dali kaayong i-twist. So kung kinsa may inyong hibalan daghan man tang mga istorya sa Biblia sa nga isa inyong hibalan na siya gayon nakabarog pinagis iyang pagtuo grabe kaayo ang iyang pagtuo diha sa Ginoo bisan ni anang dako kaayo nga syudad nga iyang giadtuan. Kinsa man? Okay. Si Daniel, diba? Si Daniel, atong na balik-balik kita suwito naman kahit na sa iyahang storya, bisan sa mga kabataan. Apan nga nung magyod nga, atong ning balik-balik ko, tungod kay siya manggod si Daniel, usan siya ka ihemplo nga makaingon ta nga siya sa iyahang pagtuda sa Ginoo, gapabilin bisan pa sa immense pressure and temptation, diba, nga mo-conform daw sa pagan practices of Babylon. Diba, gipagod to siya nga, nahibalo ng tana, apan wala siya ganit, bisan sa mga pagkaon sa hari, wala siya ni kaon, tugod kay, the unwavering conviction in God's truth guided his actions and became a powerful testimony to those around him. Dili lang sa iyang panahon, atong panahon na, bisan pa sa atong panahon karon kay siya man ang isa as a good example kung unsa gayon ang conviction, and that is to stand firm in the truth. Next, the second C is compassion. So, unsa ang compassion? It is to love and to serve others. Kung doon na kami Biblia, abriha ka na sa Matthew 25, chapter 25, verse 31 to 40. Nagingon dali? Then the king will say to those, on right hand, Come, you are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat.
I was thirsty and you gave me something to drink. I was stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. So pagkaanin doon makaigsuunan, giagda kita. Kung sa daw, umaring ka mo nga mga pinulahan sa ako, amahan o panunda ninyo ang gingharian sa langit. Sa pagbasa na ko aning versikulo, sa taas man ni siya kaayo, pero ito lang ito lang shortcut. Di ba mga tao, mutanan yung Ginoo, wala na ni kakita nimo. Kano sagong ka nga nagdumulong niya, kuan ka na mo, kanang pa. Sulod sa among panimalay. Kano sa kahubo, unya, yatagan ka na kong sapot. Kano sa kagigutom, unya, kanang gipakaon ka na mo, ano sa ka, giuhaw, gipainom ka na mo. Ang paano sa ingon sa katapusan? Sa tanan ko no, nga gibuhat ninyo sa pinaka ubos nga katawan, inyo sa gibuhat nga rin ka na to. Pagkaanin doon makaigsuunan, kung inom taang isa nga, umari ka mo kung panunda ang gingharian sa langit. Okay, padayon pa. Compassion is essential for believers to wait for Christ's return. While we are eagerly awaiting His coming, we are also called to serve others in His name. And our compassion should reflect the heart of Jesus. Tungod kay atong hibalan makaigsuunan nga si Ginoong Hesus unsa man siya aduna siya kasing-kasing pananglitan sa sa ni compassion yan pagka maluluyon. O dako po na kong kalipay nga kita di panihibalaan mo nato na po tayo mga compassion day. Di ba? So as a Seventh-day Adventist, I am happy also that I am one of the member of the Seventh-day Adventist. Kaya kita ani nag-practice punta. Di ba? Unsa man, the compassion is not optional for Christian. So dili ni optional makaigsuunan. Kinahanglan ako agad po ni buhaton. And Jesus commands us to love our neighbor as ourselves, according to Mark chapter 12, verse 31. So in the context of waiting for Christ's return, we show this love by actively serving those in need, whether spiritually, emotionally, or physically. Tungkol kinagkalinain, mataong-talat, makaigsunan. Ang uban, daghan silang kwarta, so makatabang sila financially. Unya, ang uban, igo-igo rapon, so makatabang ta spiritually, emotionally, and physically. So kitang tanan, wala exempted. Dapat atong pining mahimo as Christians. Okay. Next, our acts of compassion and kindness serve us as a witness to the world of Christ's love. The way we care for others points to the greater hope we have in Jesus and promise of His return. Usa ka maayong example, modern example na ini compassionate, nagpuyo siya being a compassionate individual in the person of Mother Teresa. Unsa nga ni Mother Teresa? Ang iyang kinabuhi na kaigsuunan, iya kining gigahin o iya kining gigahin anto sa mga pag-serve sa mga poorest to the poor in Calcutta. Sa mga gihimo, caring for the sick, the dying, and the forgotten. So, balik yung luya, the forgotten, ito ba, wala na yung mga mama, wala na yung papa, wala yung parinti, wala na yung katiman. Kani si Mother Teresa, siya ang na-atiban. And her life was a powerful demonstration of Christ's love for humanity. And she embodied the call to serve others as we wait for the return of our Savior. So, sa ito muna, conviction. Ikaduha? Compassion. Ano ikatulo? Okay, the third one is courage. So, meaning courage to stand boldly for Christ.
Okay, basahan nato ang Ephesians chapter 6 verse 13. Ingon siya diha, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. So, unsa daw, agad kita nga aton isuluod ang bugos nga hinagiban sa Dios para kita magsaman makasukol sa adlaw nga dautan o kita makabarog, magatindog sa mga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi. So courage is required for Christians as we navigate a world that is increasingly hostile to the gospel. As we wait for Christ's return, we must be bold in our faith and afraid to stand for what is true even when it costs us. So ato may duman ani mga kaigsuunan ang atong mga katigulangan, ang ato ang mga magtutuo sa unang panahon nga pinaagis pagdala, ibarong sila sa kamatuuran, bisan pa silang panitan, bisan pagputlo ng ilahang liog, bisan silang patyon, apat, unsa sila, nagbarong gayud sila nga maisugod diha sa Ginoo. Doon kay nasayod na sila nga bisag mamatay ang ilahang donoton nga kalawasan apan sa pagbalik sa Ginoo unsa man ilisan kini bag-o. Unsa pa? Atong sa dili nato pud malikay na kaigsuonan sa ulay mga panahon nga kaagi usab kitang persecution. As we approach the end times, it's likely that persecution will intensify. But courage means standing firm no matter what the cost. So, dili ginato ni malikayan atong paglutos sa ulahi nga mga panahon. Lain-lain ang taong pagsulay, panang kung kita magmaisog sa pagbarog sa Ginoo, I am sure ang kaigsuonan, ikaw ako makabarog gayon tungod kay ang Ginoo magasangkap na sa tago sa kanako. Okay, next is boldness in evangelism. So courage also means boldly sharing the gospel with those around us, even when it's uncomfortable. As the Apostle Paul prayed, pray also for me, that whenever I speak, words may be given so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. It is found in Ephesians 6 verse 19. So, nabatayan pa rin yung mga kaigsuunan na ang mga apostoles sa Ginoo, di ba, dili mo na sila mga tanang mga kagas o mga kinaalam, di ba? Pero, dili tanan namin, taga si Pedro di ay, di ba? Dili tanan. Pero unsa daw, ang Ginoo, dili na maggabalaka. Kaya ang Ginoo magasangkap ra kung unsay ato istorya. Katingalan nga may istorya man to nako. Wala na sa akong huna-huna. Tungod kay gigiyahan ka sa balang espiritu. O kung usapon ani ka example nga kaigsuonan ang istorya nila ni Shadrach, si Meshach ug Abednego. Di ba? Pwede ko nilang isuga. Makita nato na diya sa Bible story bitaw o sa Bible friends nga ang uban nagyumpo ni tanan nga naaray tulo nito nga nagpabilin nga nagbarog nagtinto bisan kay balo sila magkaigsuonan nga anang panahon na patay gumi sila patyon gumi sila pero wala unsa giingon diri kanindot kaayo ha ingon sila diri nga bisan pa daw ano siya gidako man sila no nga our God is able to deliver us. But even if He does not, we will not serve your God. Oh, siya, ang Ginoo magalawas na mo. Pero, bisan pag dili niya luwason, apan dili kay kami mo alagad sa inyong Dios. So, pagkaanindot nga, pagka maisog diha sa pagtuo diha sa Ginoo. Ang ikaapat, nanatas ikaapat, kini consistency. Live with steadfastness in hope. In 1 Corinthians chapter 15 verse 58, nag-ingon siya diri, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm,
atong mga kahabo dili kini makawang ang tanan. Makaigsuunan ang atong day pagpaningkamot, nakita na sa Ginoo. Ang atong dili man ta ingon nga ma-appreciate na sa uban what we are doing today, but God knows everything sa atong gihimo. O giingon diri iyang saan sa unang Korinto 15:58 nga ang ato daw mga paghago dili kini makawang diha sa Ginoo. Pagkaanindot nga promesa sa samtang kita nagahulat sa iyang pagbalik. Ang ingon diri, consistency is the key to finishing the race well. As we wait for the return of Jesus, we must remain steadfast, always giving ourselves fully to the work of the Lord. Our lives should reflect a consistent daily commitment to Him. So when we say daily and consistent, panunay yun na. Sige yun na. Permanente yun na. Dili ko na nga, ay kapoy man ko, sige na malingon nga. Ulis ako niya na, tulog sa ko. Dili yun. Dapat you have a daily commitment to our God. Kaya kung mubulag ta sa Ginoo, magpapakli-pakli ta mga kaigsuunan, na yung posibilidad, mausap ta, luya yun ta. Maluya yun ta. So we must firmly rooted and we will have a daily commitment sa atong Ginoo. Once man, living consistently for Christ means being faithful in the small things like prayer, reading the Word of God, serving others, and living with integrity. Our daily habits and choices should reflect our hope in Christ's return. So tanan ginayon natong mga gibuhaton dapat atong naon unsa ba nakapahimaya ba kini sa Ginoo. Unsa pa, the Christian life is not a sprint, dili ni siya kaning lumba nga unsa na dagan, but a marathon. We must remain consistent in our faith, especially in times of trial. So dili man ta unang kita makagaratiya ba mga kaigsuunan, yes, human as we are. Sa natin mga pagsulay nga, question ta sa ano man ni, iso ni kayo ano ni, diba? Kagantang mga wise diha sa Ginoo, pero kinahanglan sa Ginoo, kinahanglan dili ta mabiya niya consistent ta sa atong pagtuo bisan pa sa panahon sa pagsulay. Si Apostle Paul nag-ingon and encourages us to stand firm and let nothing move you in the ups and downs of life. Our hope should remain steady, knowing that the Lord is faithful. Ang Ginoo kay ang tao masigpiyat man ta, ma-fail man ta, pero ang Ginoo makaigsuunan, dili kay na upakyas iyang mga saan. Ang Ginoo gyud makaigsuunan, being true to His promises to all of us. Nayo sa ka tao kini gitawag ngayang pangalan si William Wilberforce. Kini si William Wilberforce mga kaigsuunan, ang iyang kinabuhi gasigira gani siya fight kabahin bitaw anin to abolish the slave trade in Britain. Yeah, despite of years and of struggle and opposition, kini si Wilberforce remained consistent in his commitment to justice and righteousness, and his unwavering persistence in doing good ultimately led to the abolition of the slavery in the British Empire. So, muna siya example ba, consistent siya. Ako dyan panikamutan, i-fight yun ako nga ma-abolish ng slave trade. Kanang lahi man ang ato din kung slave ka o sa nakatabang o whatever din. Tapos sildo. Pero na say slave gani, pag-aari ka sa katao, tanang buhato ni mo, wa kay sildo. Kung di ka patulungon, di ka pakanon, because you're a slave, tuman yung ka. Oh, inana. Muna nga gi-fight ni William Wilberforce mga kaigsuunan. Unya, tungod kay consistent man siya, nahimo nga nawala kini dito sa in the British Empire. So, as Christian,
believers awaiting the return of Christ, we are called to live lives marked by unsa to una? Conviction, compassion, courage, and consistency. These qualities allows us to stand firm in the truth, love others with the love of Christ, boldly proclaim the gospel, and remain steadfast in our hope. Let us live each day in anticipation of the glorious return of our Savior. May our lives reflect His character and His mission, drawing others to Him as we wait with hope, perseverance, and joy. Dili ta hadlok makaigsuunan, padayon kita bisan unsa pa mahitabo sa ato ang dakaw sa atong kinabuhi. This is part of our journey being a Christian, and this is my prayer.